Ilang insidente ng pamamaril ang naitala sa araw ng eleksyon sa Maguindanao. Sumabog naman ang isang granada sa loob ng isang polling center. Makibalita tayo kay Jay Sabale. Bisperas ng eleksyon, isa ang napaulat na namatay sa pagsabog ng granada sa isang polling center sa Dato Unsay, Maguindanao. 3 ang nasugatan. Agad rumesponde ang bomb squad. Inimbestigahan kung saan nanggaling ang granada. Bago makaalis ang bomb squad kanina, isa pang granada ang nakita sa polling center. Ipinatawag ang Explosive Ordnance Division para ma-dispose ang pampasabog. Sa kabila niyan, tuloy pa rin ang butuhan sa lugar. Kaninang umaga rin, isa ang namatay sa rambulan ng mga taga-suporta ng local candidates sa bayan naman ng Gindulungan. Inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay ng biktima at kung sino ang mananagot sa insidente. Sa Lagayan, Abra, isa ang patay sa pamamaril sa loob ng isang poll center. Natagalan ang pagresponde ng ilang miyembro ng PNP Special Action Force dahil mahirap maabot ang lugar. Tinutukoy pa ang pagkakakilanlan ng salarin. 8 paserong sakay ng isang van ang inaresto sa isang checkpoint sa bayan ng Bangged. Nakuha sa kanila ang 3 baril, kabilang sa mga naaresto ang isang nagpakilalang abogado ng mayoral candidate sa lugar. Ayon sa pulisya, nahuli sa akto ang ilan sa mga sospek na nagpapasahan umano ng baril habang iniinspeksyon ng sasakyan. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek. Maharap sila sa kasong paglabag sa Comelec gun ban. 7 naman ang patay sa pananambang sa Rosario, Cavite. Isa ang sugatan. Mga taga-suporta umano ng alkalde ang mga biktima. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa eleksyon ng pananambang. Inaalam pa ngayon ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Mga high-powered firearms naman ang na-recover ng pulis sa isang checkpoint sa Sinakaban, Misamis Occidental. Nabawi ito mula sa 2 sasakyang hinarang sa checkpoint. 10 ang naaresto, kabilang isang kumakandidatong konsyal sa lugar. Bukod sa mga baril, nasabat din ang mga sample balot ng alkalde at vice-alkalde ng bayan ng Jimenez. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek. Jay Sabale, GMA News.